Sa video na ito, pinakita ko na pinalitan ko ang baterya ng aking solar fan from lead acid to lithium ion battery pack at ang resulta ay maganda. Test natin. Yun, umikot. Ang lakas. I think marinig nyo yung andar ng fan, ang lakas. Ngayon, nakabili ulit ako ng bagong baterya but this time it's lithium iron phosphate. Mas maganda o mas matibay kaya ito kaysa lithium ion na ginagamit ngayon ng aking solar fan? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Ang nabili kong Life PO4 battery pack ay 6.4 volts, samantalang 7.4 volts itong lithium ion dito. Pero ito, ang capacity ay merong 8,000 mAh, bali halos doble sa 5,000 mAh ng lithium ion. Ang presyo nito ay nasa 300 pesos, mas mahal kaysa lithium ion na nasa less than 200 pesos lang. Pero dahil sa discounts, about 260 pesos lang ang nabayaran ko nito. Ang package na to ay merong dalawang 32700 Life PO4 battery at 3.2 volts and 8,000 mAh each. So naka-series to para maging 6.4 volts at dahil naka-series, ang capacity nito stays at 8,000 mAh. Ito ay merong apat na 18650 lithium-ion batteries at 3.7 volts, 5,000 mAh each. Naka 2S 1P ang connection configuration nito. So mula unboxing, itong Life PO4 battery is at 6.59 volts based on my testing. Nilagyan ko na rin dito ng crimp terminal para magkasya dito sa solar fan. So ilagay natin to bagong battery at ikumpara natin with this lithium ion battery pack. So tanggalin natin ang terminals dito. So kung ikumpara natin ang size, mas malapad tong lithium ion kaysa lithium iron phosphate, pero makapal. Diba? Malaki kasi itong lithium iron phosphate. Oh, tingnan mo. Okay? Then, magkasya naman siya dito. Tingnan natin. No? Yun. Kasing-kasya lang. Pero I think isa lang ang malagay natin. Di na magkasya dalawa. So, ganun ang kanyang itsura. Baligtarin natin para makita yung label niya. Okay, so maganda tingnan, di ba? Okay, so connect na natin, try natin. Then tanggalin din natin tong AC cord dito para pure battery lang talaga ang gagamitin natin. So sa ngayon, nakita nyo, umiikot pa rin siya kahit tinanggal natin yung AC kasi off yung AC. Ang nagpapaandar nito ngayon ay ang solar panel. So tanggalin din natin ang solar panel. Look at that. So, nag-off din siya. Now, ilagay na natin itong battery. Okay. Kung nakita niyo yung dati kong video nang naglagay ako nitong lithium ion battery pack, ito yung lakas ng fan. So, we are good. Ito naman ngayon, ang lithium iron phosphate battery. Papanda rin natin. One push. Dito muna. Ito na. Maximum natin. So, based on my comparison, mas malakas ito kasi this is 7.4 volts. Ito ay 6.4 volts lang. So, syempre, when it comes to force, ang voltahe kasi yung nagpapalakas, no, sa andar. Kahit anong devices,
it's the volts. So ito is 6.4 volts lang, but this is 7.4 volts. So antayin natin ng ilang oras bago maubos ang laman nitong Life PO4. Remember, tulad ng lithium ion, di ko to charge, nilagay ko agad after unboxing. Anyway, na-check ko naman ang laman nito. So kagaya ng sinabi ko, nasa 6.59 volts ang kanyang baterya out of the box. So, nakikita dito, ang power on light lang ang naka-on, green, walang light tong charge, so meaning wala talaga naka-connect. Wala dito ang solar panel at wala rin dito ang AC cord. Nagsimula tayong gumamit ng bagong baterya, yung lithium iron phosphate at 840 kaninang umaga. Then, nasa 6.59 volts yung laman ng baterya. So after almost 2 hours, so hindi umabot ng 2 hours talaga, okay, kasi nag-off siya at 10:30 in the morning, so less than short by 10 minutes siya. Kung ikumpara mo to sa lithium ion, ang lithium ion is umabot ng 3 hours yun eh. Okay? So, titingnan natin ang baterya nito, test natin. Ilan yung natira from 6.59 kanina, nasa 5.33 na lang siya. Okay, so from 6.59 to 5.33, then nag-off na siya. So nabalik natin, then ang gagawin ko is I'll operate this one habang naka-charge siya sa solar panel. So, lagyan natin. Nakita nyo, umilaw yung charging light. So, it means nag-charge siya ngayon. Then, papanda rin natin siya ulit. Pundar siya ng mahina. Okay. So, obserbahan na natin. Gagamitin natin while naka-charge yung baterya by the solar panel. For about 3 hours, the operation is struggling. Nagsastruggle yung fan to operate. It's on and off siya. Mas malaki yung consumption niya kaysa charges na pumasok sa kanya. Remember, naka-solar charging lang ito. Kung on natin, ito lang. Pero hindi na yan lalakas. Nangyari kasi, naubusan ito ng laman, kaya wala siyang pundo na charges. So naubusan na. So while we're using it, at the same time, nag-charge siya, ultimately mag-o-off tulad nito. Mag-o-off rin siya kasi hindi na niya kaya yung consumption while maliit lang yung pumapasok sa kanya. Now if we put the AC, nakakatulong to kasi hindi naman masyadong mainit. So kung ilagay natin ang AC ngayon, so naka-on na yung AC ngayon. Pag on natin, nalakas siya. Kasi ngayon, direkta siyang naka-AC while charging also the battery. Mula pa yan kahapon ng 1:30 ng hapon na naka-on while using AC. So at the same time, nagcha-charge siya sa baterya using the AC. Then pagkagabi, 10 o'clock, pinatay ko yung fan. Then patuloy pa yung charging niya sa AC hanggang 5 o'clock this morning. At 5 o'clock this morning, sinalo ito ng solar panel. So yan ngayon, naka-solar panel yan ang ating solar fan. Subukan natin, palakasin ang ikot. So presumably may laman ang baterya na yan kasi mula pa kahapon naka-charge sa AC yan eh. Tingnan natin kung hanggang saan siya lalakas. So parang hanggang dyan na lang. Di talaga mas malakas kasi again,
the lithium iron phosphate battery pack is only at 6.4 volts. Then this fan, I think, can accommodate up to 12 volts. Titingnan natin ang sukat ng output nito mula sa AC at saka mula sa solar panel. Susubra yan sa 7 volts. Naka-solar panel yan ngayon, so test natin yung output ng solar panel. Hanggang saan siya, ang voltahe. Nasa 7.35 volts ang reading ngayon. Now, saksak natin yung AC at tanggalin muna natin tong solar panel. Then, saksak natin yung AC. Test natin yung output niya. Kung nasa 7.27. So more or less po parehas siya sa solar panel. So kailangan talaga nitong fan ito na at least meron kang 7 volts. So yung lithium ion na 7.4 volts ay angkop nito. Yung life PO4 or lithium iron phosphate battery, although mataas yung capacity niya, malaki yung capacity niya at 8,000 mAh, pero yung voltahe naman niya is only 6.4 volts, so talagang mas mahina siya. And as ang resulta, madali siya maubos. Ang battery ngayon ay nasa ano lang, nasa 5.5 lang. Although, kasi ginamit natin to for several hours now since 5 o'clock in the morning. So talagang ano na siya, may reduction na. Based on my experience with the solar fan, nang bago pa ito at lead acid pa ang kanyang baterya, malakas ang andar nito. Siguro masasabi ko na mas malakas pa kaysa gagamitan ng lithium ion battery or lithium iron phosphate battery. Kaso lang, itong lead acid battery ay madaling masira. So between lithium ion and lithium iron phosphate, mas maganda sana ang lithium iron phosphate kasi mas malaki yung capacity niya. Kaso lang limited tayo sa 6.4 volts. Di naman pwede tayo magdagdag pa ng isang baterya dito kasi yung compartment naman niya ay limited din yung size, so hindi na tayo makapagdagdag dito sa loob. So I settled na lang doon sa lithium ion, which can last for about 3 hours. Sina-charge natin itong ating lithium iron phosphate battery sa pamamagitan ng ating converter dito sa ating ATX Benz power supply. I think puno na to. Sapat na siguro. Titingnan natin yung kanyang voltahe. Test natin. Nasa 6.95, so okay na to. Pwede na to gamitin. Actually, gagamitin ko to ang lithium iron phosphate dito sa aking desk fan na isang solar fan din. Ito ay sinacharge ko kagabi. So naka-on na yan ngayon. Kung i-on ko to sa pamamagitan ng AC, naka-plug ito. Yun, iikot siya. If I'll transfer it to battery, iikot siya kasi may baterya na charge. Pero hindi yan tatagal. Tingnan nyo, mag-off din yan in few minutes lang. Okay, sabi ko nga. So nag-off siya. Kasi ang lead acid battery nito ay sira na rin. So yun, plano ko palitan din ng bagong baterya. And this time, no longer lead acid, but gagamitin ko tong aking kakabili lang na lithium iron phosphate. Try lang natin na magkasya. Ginamitan natin ng double-sided tape para ma-secure yung battery sa case.
Ito, nilagyan ko na lang ng pampaipit, kahoy, para lang masecure yung battery kasi maluwag eh. Kulang kasi sa kulang sa thickness ang life PO4 battery kumpara sa lead acid. So ito na, naka-AC na yan. Test natin ang AC. Sa DC, hindi siya umikot. Kailangan kasi tanggalin ang AC cord, yung linya. Kung merong linya pumapasok, kung merong 220 volts AC na pumapasok dito, hindi magawa na yung DC. So, kailangan tanggalin ang AC plug. Yun, umikot na siya. Kung i-on natin sa AC, syempre mag-off siya kasi naka-unplug yung AC cord natin. Okay, but okay yung DC natin. Ito yung lumang baterya niya. Wala na to eh. Sira na yan. Nakasaksak ito ngayon sa aking Lasco Smart Dual Plug. Naka-automate ito. Tuwing gabi, kung natutulog ko, pagdating ng 3 o'clock in the morning, nag-off itong aking air conditioning unit at mag-on itong fan. Because of this Lasco Smart Plug, meron akong review tungkol dito. Now, during daytime, mag-on din ito automatically pagpasok ko sa kwarto dahil may ilagay ko dito na presence sensor. Meron din akong separate video about this. Please check it out. As a conclusion, huwag agad magpadala sa mungkahi na palitan agad ng lithium iron phosphate yung baterya ng inyong solar fan. Check nyo muna yung specs ng baterya ng fan at ang size ng compartment ng baterya. Although mas mainam talaga as much as possible na lithium iron phosphate ang gagamitin natin sa bahay kasi matagal ito maubos at saka matibay ito. Iwas sunog na at iwas disgrasya tayo kung angkop lang sa specs ng ating device. If you have the same or different experiences with me, with the solar fan and its battery, paki-comment below. Salamat, bye!